finally, ina-admit ng administrasyon sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang crisis committee Mm. na hindi normal yung sitwasyon kasi nitong mga nakaraang araw sinasabi na ano daw, no, normal itong sitwasyon, no, kaya hindi daw tayo dapat mangamba sa nangyayari sa gitnang silangan at dahil minamaliit nila nung una itong krisis o epekto nito sa ating ekonomiya at bansa, no. Ngayon dahil nga ngayong na-realize siguro nila na talagang may krisis, no, na dapat tugunan, binuo itong crisis committee, no. Although ang ano ko lang, ang obserbasyon ko lang kasi usually yung mga ganitong klaseng committee na binubuo may pagka ad hoc, no. Parang kasi walang sariling ano yan walang crisis mga committee kung ad hoc committee siya. Parang temporary at usually walang sariling budget, no. Mm. Trabaho niyan katulad nung ISI dati, di ba? ICI, no? Mm. At walang personnel. Mas mabuti yata kung yun mismong economic team, no, yung mga meaning itong mga departamento na involved sa ekonomiya, no, kasama na yung mga ilang mga departamento na apektado dito sa nagaganap na problema sa atin ngayon. Yan ang dapat maging isang committee, no, dahil may mga budget yan yung mga departments na yan, no, at may mga personnel na kaagad nilang mapapagalaw kasi yung problema kung mga crisis committee ganyan at may pagka ad hoc o temporary nature at walang mandate, walang sariling budget at personnel. Pero kung yung mga departamento ang magko-coordinate, no, directly, ay matutugunan kaagad yung krisis. Tapos pangalawa, dapat convene ng presidente yung LEDAC, no. Ito yung Legislative Executive Development Council, no, na ang LEDAC kasi binubuo ng ilang miyembro ng kabinete na nagre-represent sa executive branch, tapos ilang mga legislators natin o congressman na chair ng mga committee na may kinalaman sa krisis. Halimbawa, yung sa ekonomiya, no, yung sa yung sa agriculture, etc., no. Yan dapat i-convene yan para magko-coordinate yung Kongreso, mahigpit na magko-coordinate Kongreso at yung ating executive branch, lalo na sa pagpasa ng mga emergency bills or emergency laws, no, para mapatupad o matugunan itong krisis na kinakaharap natin bunga nitong nagaganap sa Middle East, no. So yan ay mga urgent things that need to be done. Pero finally, mabuti naman na finally na-recognize na ng pamahalaan na hindi normal itong sitwasyon. Kasi dati sabi ng Pangulo, everything is normal, gano'n. At sinabi din na tagapagsalita ng Pangulo. Pero hindi, no? Hindi. Dahil malaki ang dagok nito sa ating bansa, itong nagaganap at lalo na sa ating ekonomiya. Unang-una yung dahil dito nga sa pagtaas ng presyo ng langis at krudo, merong immediate effect yan sa lahat ng presyo ng bilihin.